So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 47, day 4. So nandito ulit tayo. At para maumpisahan na to, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Hebrews 2:10. For it was fitting for him, for whom are all things, and through whom are all things, in leading many sons into glory. So yung highlights natin dito ay yung leading many sons into glory. Na ang ibig sabihin dito, nauna na ang Panginoon at susunod ang mga anak. Dadalhin din niya sa kalwalhatian. So ang Panginoon, pioneer siya. Siya yung unang pumunta sa kalwalhatian. At pagkatapos niyan, dadalhin din niya ang marami mga anak. Ang mga anak dito ay ang mga natubos, naligtas, sumampalataya sa Panginoon. At itong mga believer, dadali niya sa kalwalhatian. So, ano ba ang ibig sabihin ng madala sa kalwalhatian? So, nung una, ang iniisip ko, ang madala sa kalwalhatian ay ang makumpleto yung ating organikong kaligtasan. Sapagkat yung pinaka-last stage niya ay glorification, maluwalhati. Hindi naman nagbabago yan. Totoo naman yan. Na isa sa mga antas o hakbangin na ating mararating ay ang antas ng kaluwalhatian. At yan ay ang panahon kung saan tayo mararating natin ang lubos, puspos, na pagkaanak. At ang kaluwalhatian ay tumutukoy sa pagbabagong anyo ng ating physical na katawan. Kaya kumpleto na yan. Pero dito, merong mas, hindi ko naman sasabihin mas mahalaga, kundi merong isang mataas na layunin, ang Diyos. Bakit tayo dadalhin sa kaluwalhatian? Unang-una, ang madala sa kaluwalhatian dito ay ang madala sa trono. Yan. Sapagkat maging ang Panginoon, wala naman siyang kulang sa kaluwalhatian Subalit, nadala siya sa kaluwalhatian. Na ang ibig sabihin, sa kanyang kaluwalhatian, siya ay pinutungan ng kaluwalhatian. Ito ay ang trono. So, ang trono dito ay narating niya ang isang posisyon na kung saan siya ay naging hari ng buong sansinukob. Kaya hindi lang siya ang pupunta sa kaluwalhatian. Kanyang layunin din ang mga believer, mga mananampalataya, mga anak, dalhin din niya kung nasaan siya. Okay, so pakinggan niyo yung pangalawang verse natin. Sabi rito, He who overcomes, to him I will give to sit with me on my throne, as I also overcame and sat with my Father on His throne. Amen. So dito, binanggit niya yung overcome. He who overcomes. Okay. I will give to sit with me on my throne. So dito, ang maging mandaraig ay ang umupo sa trono. So nung ang Panginoon ay umupo sa trono, siyempre, pwede natin gamitin yung salitang nag-overcome siya. At tayo naman, kapag tayo ay naging mandaraig, papayagan niya na tayo ay umupo sa trono kasama niya. Kaya ang umupo sa trono ay ang maging mandaraig. Ang maging mandaraig ay ang umupo sa trono. Amen. Amen. Okay, so sabi rito, okay, magbabasa na ako. Amen. The throne is not only for God to reign over us, but also for God to accomplish His eternal purpose. If you have a throne in our spiritual life, God will not only rule over us, but will also fulfill His purpose in us, with us, and through us.
If you want God's purpose and plan to be carried out in you and with you, you also be a person, or you must also be a person who submits to the throne. You must be a person under the reign of God. Only then God carry out His purpose in relation to you. So binigyan tayo ng isang karagdagang kahulugan ng trono. Ngayon sinasabi natin ang Diyos ay nasa trono. Okay, so yan ang trono. At itong mga nakaraang araw, binabanggit natin, magkaroon tayo ng trono sa kalagitnaan ng ating katauhan. Ano pa? Tayo ay magpasakop sa trono. Okay, hayaan natin ang trono na sumasagisag sa pagkaulo ng Diyos sa kanyang pamamahala, sa kanyang autoridad sa atin, sa kanyang paghahari, na pamahalaan tayo. Pero dito binabanggit sa atin na ang trono hindi lang tumutukoy sa pamamahala ng Diyos sa atin. So, yun, hindi lang. Pag sinabi natin hindi lang, ibig sabihin, bukod pa dyan, bukod pa sa pamamahala niya sa kanyang kagustuhan na tayo ay ipasa ilalim sa kanyang autoridad, meron pa. Ang trono ay sumasagisag din sa isang lugar na kung saan gusto ng Diyos na dalhin tayo. At ito ay may kinalaman sa kanyang kalooban. Nang ibig sabihin, isang kalooban ng Diyos, isang layunin ng Diyos na nang nilikha niya ang tao, meron siyang layunin na itong taong nilikha niya, dalhin din niya sa trono. Siya ay nauna na siya. Subalit gusto niya lahat ng mga tao, lalo na ang kanyang mga niligtas, madala din niya sa trono. At ito ay ang kanyang kalooban. Kaya binigyan tayo dito ng isang malalim na kahulugan ng trono. Na ang ibig sabihin, ito ay ang lugar na kung saan nais ng Diyos na dalhin tayo. Amen. So today's reading na ako. Ezekiel 1:26 speaks of the likeness of a throne, like the appearance of a sapphire stone. The sapphire stone signifies the situation or the condition of the heavens with God's presence in it. The throne, being in the likeness of a sapphire stone, shows us the presence of God in a heavenly situation. So binigay sa atin yung kahulugan ng sapphire. So yung trono ng Diyos ay katulad ng sapphire. Nasaan yun ng sapphire? Kasi nasabi niya, yung sapphire dito ay sumasagisag sa isang kondisyon o sitwasyon ng kalangitan sa loob ng presensya ng Diyos. So, makalangit siya. At ang kondisyon niya ay isang kondisyon na nandyan ang presensya ng Diyos. Kaya sapphire siya. Ganon. So, sapphire stone. So, ang trono ng Diyos ay inihalin tulad sa sapphire stone na kung saan sinasabi sa atin ang kahulugan nito ay ang kondisyon, ang makalangit na kondisyon kung saan ang presensya ng Diyos ay nandiyan dyan. Halimbawa, kung ikaw ay nasa sangkalangitan, kung diyan naihayag ang presensya ng Diyos, yang lugar na yan ay katulad sa sapphire. At pwede natin sabihin, yung lugar na yan ay isang lugar kung saan nandiyan ang trono ng Diyos. So yan yung sinasabi sa atin, na ang trono ng Diyos ay may anyo ng sapphire. Amen. Amen. Verse 26b says, Amen. Upon the likeness of the throne was God in appearance, like a man above it. Here we are told
that the one on the throne looks like a man. However, verse 28 speaks of the appearance of the likeness of the glory of Jehovah. The one on the throne looks like a man, yet with him there is the appearance of the glory of the Lord. Amen. So yung binanggit natin, doon sa throne o yung throne mismo, ang kanyang anyo ay katulad ng sapphire. At binabanggit sa atin na ang kahulugan ng sapphire ay ang kondisyon sa kalangitan kung saan ang presensya ng Diyos ay nandyan. Kaya kung saan nandyan ang Diyos, pwede natin sabihin na ang lugar na yan ay isang makalangit na lugar na kung saan ang Diyos ay nandyan. So yun yung ibig sabihin ng trono. At sa karagdagan dito, sinasabi rin sa atin na yung isa na nandun sa trono ay nasa anyo din ng tao. Nasa anyo ng tao. At nasa anyo siya ng tao, pero nasa anyo siya ng kaluwalhatian ng Diyos, katulad ng sapphire. Kaya yung senaryo dito ay isang senaryo na pinakikita sa atin ang anak ng tao. Okay. Na nandun sa trono. Na kung saan yung trono ay merong anyo ng sapphire. Na ang ibig sabihin niyan, ang isa na nakaupo sa trono na may anyo ng sapphire. No? At ito ay ang kaluwalhatian ng Diyos. No? Ay ganun din ang tao na nakaupo diyan. No? Na merong anyo ng kaluwalhatian ng Diyos. At yan ay walang iba kundi ang Panginoon. So verse 26b says, upon the likeness of the throne was one in appearance, like a man above it. Here we are told that on the throne looks like a man. However, verse 28 speaks of the appearance of the likeness of the glory of Jehovah. The one on the throne looks like a man, yet with him there is the appearance of the glory of Jehovah. Bagamat yung isang nandoon sa trono ay may anyo ng tao, subalit meron din siyang anyo ng kaluwalhatian ng Diyos. So, yan yung binasa ko kanina. There is at least a twofold significance to the fact that the one sitting on the throne here has the appearance of a man. First, there is surely a connection between Ezekiel 1:26 and Genesis 1:26, which says that God created man in his own image and according to his likeness. Second, in the incarnation, God himself became a man, having the nature of man. He lived, died, resurrected, and ascended as a man. And now in heaven, he is still the Son of Man. Amen. So pinapakita sa atin yung connection ng Diyos at ng tao. At ito ay may kinalaman sa anyo ng Panginoon nang siya ay nakita doon sa trono. Okay. So, pag binasa natin yung sinasabi sa Ezekiel, okay, na yung isang nakaupo sa trono ay may anyo ng tao. So, yun yung una. Okay. At sa Genesis 1:26, sinasabi naman sa atin na ang tao na nilikha ng Diyos ay nilikha niya ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang anyo, larawan, wangis. Okay. Ito ay ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang anyo. Yan yung taong nilikha ng Diyos. Okay. At binabanggit naman sa atin na yung tao na nandoon sa trono, okay, ay may larawan ng tao. Yung isang nakaupo doon sa trono ay may larawan ng tao. At ang tao naman na nilikha ng Diyos ay nilikha niya ayon sa anyo at wangis ng Diyos. So makikita natin yung connection dito. Okay. Di ba? Yung tao, asan siya? Sa trono. Di ba? At pinanggit, nilinaw sa atin na yung isang nasa trono ay nasa anyo ng tao. Ano naman ang tao?
Ayon naman sa paglikha ng Diyos, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis. At ito naman, hindi lang doon sa isang nakaupo doon sa trono o kung nakaupo man siya, kundi ito ay tumutukoy sa mga tao na nilikha ng Diyos. Amen. Okay. So, second, in the incarnation, God Himself became a man. Having the nature of man, He lived, died, resurrected, and ascended as a man, and now in heaven, He is still the Son of Man. Okay, so isipin ninyo ang tao na nilikha ng Diyos. Isipin ninyo. Ang tao na nilikha ng Diyos, nilikha niya ito ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang anyo. Isipin naman natin yung isa na nandoon sa trono. Ang kanyang anyo ay katulad ng tao. No? At ano meron siya? Ang kaluwalhatian. Ang trono na sa kanya. At kung ilalarawan naman natin ang Diyos sa kanyang pagkakatawang tao, siya ay nagkatawang tao, nabuhay dito ng 33 and a half years, napako sa krus, nabuhay na muli, at kalaunan, nasumpungan siya, nakita siya doon sa trono. So yung tao na dumaan, okay, sa kamatayan, sa pamumuhay bilang isang tao, kamatayan, pagkabuhay na muli, no? Ngayon ay nandoon sa trono. Okay. At meron siyang anyo ng kaluwalhatian. So, ang ganda, di ba? Ang ganda. Ibig sabihin, tayo mga tao, nilikha tayo ng Diyos, na katulad ng Panginoon. Para sa layunin, nadalhin din tayo doon sa trono. Kung paano ang Panginoon nandoon, gusto rin ng Diyos na dalhin tayo doon. Tayo ang marami mga anak ng Diyos na ngayon pinangungunahan ng Panginoon bilang kapitan ng ating kaligtasan upang dalhin at tayo marami mga anak sa trono. No? Na ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang gusto ng Diyos, okay, una, kung ano ang ginawa, nangyari, nakamit ng Panginoon, ganun din ang mangyari at makamit natin. At tayo ay maging mga duplication ng lahat ng item, no, na kung anong meron ang Panginoon. Siyempre, except sa kanyang pagka-deity, sa kanyang pagiging Diyos. Wala tayo doon. Pero sa pamamagitan ng sa buhay, sa kalikasan, sa attainment, gusto ng Diyos maabot din natin yung kinalalagyan ng Panginoon. So ito yung connection ng Diyos at ng tao. Amen. So in the Bible, there is a mysterious thought concerning the relationship between God and man. God's desire is to become the same as man is, and to make man the same as he is. This means that God's intention is to mingle himself with man and thereby make himself like man and make man like him. Amen. So ito yung napakahiwagang relasyon, okay, sa pagitan ng Diyos at ng tao. No, ang tao gusto niya na maging katulad ng tao. Ang Diyos gusto niya na maging katulad ng tao. At gusto rin niya ang tao na maging katulad niya. So, hindi lang nilikha niya ang tao na, para isipin natin, pag nilikha, yung konsepto na nilikha ng Diyos ang tao, madalas ang pumapasok sa atin, parang gawing alipin ang tao. Merong ganyang punto. Yan ay sa aspect ng paglilingkod. Pero sa aspekto ng kanyang ekonomiya, pag binanggit natin ng ekonomiya, ito yung bagay o proseso ng kanyang kaluguran, ng kanyang plano. At tungkol sa tao, gusto niya na maging katulad siya ng tao at ang tao ay maging katulad niya.
ito ay maging isang Diyos-tao, taong Diyos, at maging isa sa Diyos. So yan yung nasa puso ng ating Diyos. Napakataas ng kanyang layunin para sa tao. Amen. The Lord Jesus is the God-man. He is the complete God and the perfect man. We may also say that He is the man-God. Furthermore, to be a man of God is to be a God-man. A man who is mingled with God. It is a delight to God that all His chosen and redeemed people would be God-men. So ngayon pumasok yung term na God-men. Okay? Diyos-tao. So itong term na ito, okay, napakataas. Tao siya, Diyos, Diyos siya, tao rin. No? Para mo siya tawaging God-man. At ito ay unang nangyari sa Panginoong Jesus. Siya ay Diyos. Diyos. At sa kanyang pagiging Diyos, siya ay nagkatawang tao at naging isang perfectong tao. Kaya anong term ang gagamitin natin dyan? God-man. God ba siya? Yes. Man ba siya? Yes. Okay. Eventually, siya ay nagkaroon ng kalikasan ng tao. Kaya naging tao siya. Siya na Diyos ay naging tao. Kaya siya ay tao Diyos, Diyos tao. So yan yung unang yugto na pwede natin sabihin, yan yung model sa loob ng ekonomiya ng Diyos. Gumawa muna siya ng isang model. Model for mass reproduction. Okay, so anong ginawa ng Diyos? Ito. Okay, ang Diyos nagkatawang tao. At itong Diyos na nagkatawang tao ay tinawag natin na Diyos tao. Oo. Tao ba siya? Yes, tao. May buhay ng tao yan. Diyos ba siya? Oo naman. Siya ay Diyos. Meron siyang buhay ng Diyos. Kaya siya ay Diyos tao. Ang tao naman, tao ba tayo? Siyempre, tao tayo. Tayo ay nilikha ng Diyos bilang tao. Pero, dinala niya ang buhay ng Diyos tungo sa atin. Ang kalikasan ng Diyos tungo sa atin. Kaya, ano tayo? Dahil tayo may buhay ng Diyos, may kalikasan ng Diyos, pwede natin sabihin na tayo ay Diyos sa buhay at kalikasan. At sa karagdagan, tayo ay tao rin. Kaya tayo ay Diyos tao. Ang Panginoon ay Diyos tao. Tayo ay Diyos tao. Mahirap bang isipin yan? Hindi. Pero pag nag-imagine ka, imposible, napakagila-gilalas, no, na ito ay naibunga yan. Pero hindi ito tsamba, ito ay plinano ng Diyos. Plinano niya. Sa paglikha pa lang niya ng tao, plinano na niya na itong tao ay magkaroon ng buhay at kalikasan ng Diyos. Kaya sa kanyang paggawa sa tao, ginawa niya ang tao. Okay. Ayon sa kanyang larawan. Ayon sa kanyang anyo. Ibig sabihin yan, itong tao naging sisidlan para sa Diyos. May anyo, merong larawan, may larawan, may anyo. Ang kulang lang ay ipasok niya yung kanyang sarili. Dalhin niya yung sarili niya sa loob ng tao. So sa kanyang paglikha, walang buhay ng Diyos ang tao. Pero sa proseso, okay, ito ay naisagawa. Unang-una, siya mismo, nagkatawang tao, naging tao. Dumaan sa proseso ng kamatayan, pagkabuhay na muli, at siya ay naging espiritu, nagbibigay buhay, upang sa pamamagitan ng espiritu, makapasok siya sa tao, madala niya ang buhay at kalikasan ng tao. Ano nangyari sa tao? Naging Diyos tao rin. So, ang tao ay naging mass reproduction, okay, ni Kristo, no, na siyang unang Diyos tao. Pero inulit ko, ang Panginoon ay Diyos tao sa aspekto ng meron siyang
deity o inookupahan niya ang isang posisyon ng pagkaulo ng Diyos sa aspekto ng pagiging anak. So yun. Yun, wala tayo. No? Hindi tayo naging Diyos-tao at naging tagapaglikha o napunta sa isang posisyon na pwedeng sambahin. Hindi tayo ganun. Wala tayong posisyon doon. Ang meron tayo ay buhay at kalikasan ng Diyos. So, kailangan maging malinaw ito. At dito, maintindihan natin ang koneksyon ng Diyos at ng tao. Napakahiwaga at sinasabi nga ito, hiwaga ng koneksyon na ito. Na mula sa isang Diyos-tao, binunga niya ang marami mga Diyos-tao. Pero hindi pa natatapos dyan ang pagsasagawa ng kanyang layunin. Ang layunin niya ay siya bilang Diyos-tao na nakaabot doon sa trono. Gusto rin niya na itong tao, na naproseso at naging Diyos-tao, umabot din sa trono. Yun ang topic natin. Yun ang layunin ng Diyos. Yun ang kailangan natin makita. Yun ang kailangan natin marinig. At huwag lang natin isipin na ang trono ay upang tayo ay pamahalaan, ilagay sa kanyang autoridad, pangunahan, maituring siya bilang Diyos, maituring siya bilang hari. Meron ganyang aspekto. Pero ang aspekto na pinakikita sa atin ngayon ay ang layunin ng Diyos na tayong mga anak na natubos, dalhin din niya sa trono ang lugar na kung saan ang kanyang anak ay nandiyan. Malinaw. Amen. Okay, so magbasa ulit tayo. Amen. The Lord Jesus is the God-man. He is the complete God and the perfect man. We may also say that he is the man God. Furthermore, to be a man of God, he is to be a God-man, a man who is mingled with God. He is a delight to God that all his chosen and redeemed people would be God-men. So, binasa ko ulit na yung mga tinubos na tao ng Diyos, ang gawin silang mga Diyos-tao sa buhay at kalikasan ay isang malaking kaluguran ng Diyos. Pero pwede ko sabihin, hindi pa rin kompleto yan. Yan ay makukumpleto lang kung ang marami mga Diyos-tao ay nadala na sa kalwalhatian. At ang ibig sabihin na madala sa kalwalhatian ay ang madala sa trono. God's intention is to work on men in order that man can be on the throne. So yun. Ang gusto niyang gawin ngayon, gumawa siya sa loob ng tao para sa layunin na ang tao madala niya sa trono. We might be satisfied to go to heaven. God will not be satisfied until we are on the throne. So ang Diyos, mga kapatid, hindi lubos na masisiyahan hanggat hindi niya tayo nadala sa trono. Bagamat nagkaroon siya ng kasiyahan na tayo ay naisilang na muli. Mga taong naisilang na muli ng Espiritu, nagkaroon ng buhay ng Diyos, naging mga Diyos-tao. Nasyahan ng Diyos dyan, tuntua siya dyan. Tuntua siya, mga Diyos-tao na kayo. Dati tao lang kayo. Ngayon, may buhay na kayo ng Diyos. Meron na kayong kalikasan ng Diyos. Pero, kulang yan. Wala pa kayo sa trono. Yon ang gagawin ng Panginoon. Kaya yung verse na binasa natin, leading many sons to glory. Okay, ang ibig sabihin ng madala sa kalwalhatian ay madala sa trono. Amen. We need to consider our present condition in light of God's intention. The Lord will bring us to the throne. But if we are still careless and loose, we are not ready to be on the throne. No one can sit on the throne in a way that is undignified or improper. If you mean business with the Lord as a Christian and as a disciple of the Lord Jesus, you cannot be loose
careless, and undisciplined. So yun ang problema natin ngayon. Gusto niya tayong dalhin sa throne, kaya lang hindi tayo qualified. Hindi tayo qualified. No? Sapagkat hindi tayo proper. At hindi tayo mga tao meron dignidad. So hindi tayo qualified doon sa throne. Maski nagdali niya tayo ngayon doon, ano ba ito? Bakit ba ganito itong taong ito? Walang dignidad. Hindi ayos. Ito nasa throne. Hindi bagay. Kaya hindi gagawin ng Panginoon yan. Ang gagawin niya, i-work muna niya yung sarili niya sa atin. Okay? Hanggang dumating ang panahon, tayo ay qualified na mapunta doon sa trono. At sa madaling salita, yun yung term na kung saan umabot tayo bilang mga mandaraig. So, yun yung sinasabi sa atin. When the Lord Jesus was on earth, He was not careless in anything. Many believers today, on the contrary, do not seem to have the proper concept and feeling about how to be a proper human being. Such a person cannot be on the throne. Ayan ang problema. Marami mga believers sa ngayon. Okay. Hindi ayos. Hindi ayos. At walang pagiging tamang tao. Hindi tamang tao. Hindi lang sa hindi tamang Diyos tao. Pati yung humanity natin, hindi pa ayos para maluklok doon sa trono. May problema pa. Problema pa. So, kaya madalas binabanggit ng ating mga leading brother, okay, halimbawa, ang pagchichismis, di ba? Ito ay nagpapakita na hindi ka tamang tao. Kung ikaw ay tamang tao, hindi ka magiging mahilig magchismis. Ang salita natin, di ba, ay punong-puno ng pagchichismis. Katulad ng sinasabi ko, may sasabihin kang bigla sa isang kapatid, tungkol sa isang kapatid, na bigla ka namang hihinto. Nasabi, ay, hindi ko na itutuloy ito. Pero inumpisahan mo na. Takot ka lang na ituloy at gawing malinaw kung ano yung sinasabi mo. Kung minsan, meron ka lang mga sasabihin na pahapyaw. At bahala ka nang magdagdag, bahala mo nang intindihin ano yung sinasabi ko. So, sipin ninyo, kung ganyan tayo, karapat dapat ka bang maupo sa trono na ganyan ang iyong pagkatao? Diba? So, ang dami nating kapintasan. Marami tayong kapintasan. Pero, dadating ang panahon, makukumpleto ng Panginoon ang kanyang gawain sa atin. Unang-una sa panahon ngayon, makukumpleto to kung naabot natin ang antas ng pagiging mandaraig. Kung hindi naman natin naabot yung antas ng pagiging mandaraig, hindi naman tayo gi-give up ng Panginoon. Gagamit siya ng isa pang kapanahunan upang isagawa ang kanyang sarili sa atin. Yan, wala nang paltos yan. Ang sayang lang, naaksaya ang 1,000 taon na dapat naghari ka na kung naging overcomer ka. Dapat bago ang 1,000 taong paghahari ng Panginoon, kwalipikado ka na sa trono. Amen. The Lord Jesus led the way to the throne. He was the pioneer, the forerunner, cutting the paths to the throne. This indicates that He is not the only man destined for the throne. He has cut the paths and has taken the lead so that we may follow. He was the first one to the throne, and we will come after Him. Now, we are marching to the throne, where God intends to bring us into glory and to set us on the throne. Amen. So ito yung dahilan kung bakit gusto ng Panginoon na dalhin tayo sa trono. Upang makaisa natin siya, tayo ay maging katulad niya sa maraming aspekto. At marating din natin kung ano ang narating niya. At kapag ito ay nangyari, ang kasiyahan ng Diyos ay magiging lubos-lubusan. Hindi partial, kundi full
pleasure ang meron ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, kailangan maisip natin na napakataas ng layunin ng Diyos para sa isang believer. Amen. So, ang kailangan natin ngayon ay maging mga mandaraig. Salamat, Panginoon. Pinakita mo sa amin ang kagustuhan ng Diyos na madala kami sa trono upang sa pamamagitan ng glory, matamo rin namin ang kaluwalhatian mo at kami ay maging katulad mo sa buhay at sa kalikasan. Panginoon, patuloy pa rin kami makikipag-cooperate sa paggawa ng Diyos upang kami pasuklulin, gawing mga mandaraig sa kapanahunan na ito. Salamat, Panginoon. Amen.